Professor Astro del Castillo, ekonomista. Mga kasama, pag-usapan nga po natin itong planong isuspindi ang excise tax at value-added tax, mga kasama. Nasa ikatlong pagbasa na ba sa Senado ang nasabing panukalang batas, mga kasama? Kasi ito lang ang nakikita po ng paraan ng ating pamahalaan para nang sa ganun maibsan itong nararanasang pag-aray, hindi lang po sa mga motorista, kung hindi sa lahat, mga kasama, ng ating mga kababayan sa sobrang pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo. Opo, makakatulong ho ba ito ng husto o di kaya'y mas lalo pong magkakaroon ng problema din sa kita ng ating gobyerno, sa ating ekonomiya? Prof. Del Castillo, magandang umaga po. Rod, magandang umaga. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Opo. Ayun, binabanggit ko nga kanina ang isa sa mga nakikitang hagbang na pupwedeng gawin ng ating gobyerno para matulungan ang ating mga kababayan dito sa nararanasan nating oil crisis. Suspendihin muna o tanggalin pansamantala ang excise tax. Sa inyo pong pananaw, ito ba ay tamang hagbang ng ating pamahalaan? Rod, magandang umaga ulit. Tingin naman natin for an immediate solution, a temporary solution, no? Suportahan natin ito, no? Itong pananaw na ito na i-reduce or suspend yung excise tax on diesel, on gasoline, no? Ito ay makakatulong sa mga sektor na nangangailangan, no? Lalo na yung mga nasa transportasyon, nasa agrikultura, nasa fishing, no? Nasa industrial production, no? Tingin naman natin makakatulong to. But however, limited lang rin to, no? Tingin natin na mai-implement to, no? Siguro baka maximum of 6 months na lang to if ever na mag-worsen yung crisis. Kailangan pa rin natin ng palakasin itong mga sektor na ito na naapektuhan sa kadahilanan na temporary lang naman to itong solusyon na itong excise taxes na ito. Oo. Mga sa tingin ninyo, ilang porsyento kung sakaling bawasan, no? Bawasan lang, hindi suspindihin muna pansamantala ang excise tax? Kasi manggagaling ngayon ang desisyon, tama ho ba kay Pangulong BBM, kung maaprubahan itong panukalang batas, siya ang may kapangyarihan to decide kung magkano ang ibabawas? Depende po sa maaprubahan na batas. Definitely po, Presidente ang huling salita dyan. Nakikita po natin yung estimated cost, no, or fiscal impact doon sa potential na revenue loss kung in case na 6 na buwan mangyari yan, no? Maximum of 6 months, siguro around 75 to 120 billion pesos, no? Yun ang estimate ko, no? However, may mga ibang estimates rin, yung mga ibang kasama natin at ang gobyerno. Tingin naman natin masasopen yung impact niyan kung tingin naman natin hindi totally so-called loss yan in the sense that matatap rin naman or ma-realign naman yan coming from other sources doon sa budget, no? Katulad ng so-called reallocation doon sa underspending sa ASEAN 2026 and yung mga hindi na tuloy na flood control project, no, na around 70 billion, malaki-laki rin yun, no? So ito yung ito yung katapat niyan or yung so-called katapat na revenue loss, no? So naman, tingin natin tolerable kaya itong so-called reduction or suspension of excise tax. But again, emphasize natin, temporary lang ito. Temporary solution. Kailangan na pagtuunan yung long-term and permanent solution na palakasin ng ating sektor ng power and energy at agrikultura. Oo. Kahapon na pinagtalunan ni na Senator Pia at Senator Ping Lacson yung yung agarang implementasyon kung sakasakali naisabatas na ito. May idea ho ba kayo kung ito po ay naging isang ganap na batas at nabigyan ng emergency powers ang Pangulo, pwede ba itong maipatupad kaagad? Kasi dapat gawin na ito kaagad para at least mapakinabangan ng ating mga kababayan. Kasi kung pag ito ay naging isang ganap na batas
at mahaba-haba pa ang proseso bago maipatupad, ay baka patay ng kalabaw at saka natin maghahanap ng... Tama po. Oo. Tama po yung concern. No? Sana po immediate yung effect, lalo na po hindi lang basta-basta ang pagtaas ng presyo. Ito ay nag-spike up or talagang ang bilis ng pag-akyat. No? Oo. So dapat lang mabilis rin ang action ng gobyerno. Sana yung mabilis na implementasyon ay andun din sa batas na talagang pinag-usapan ngayon sa Senate at sa House. Oo. So sa inyo pong pananaw, malaking tulong ito kung sakasakali man maaprubahan ang pagsuspindi at bawasan sa excise tax sa ating Yes, mga Ro. kababayan at hindi gaano din maapektuhan sa kita ng kaban ng bayan. Correct, Rod. No? Makakatulong. No? Oo. But sabi nga natin, ito ay temporary lamang. Dapat meron talagang permanent or institutional reform Oo. na talagang government will undertake. No? Lalo na nga, sabi nga natin kanina, palakasin ng agrikultura, palakasin ng ating power and energy. Oo. Para tuwing may crisis na ganito, na lagi natin na-experience every year, no? Oo. Na may concern sa langis, no? Dapat sana magkaroon na tayo ng maayos na reforma at solusyon dito sa mga sektor na ito. Oho. But hindi pwede din sobrang tagal ang pagpapatupad itong nasabing batas kung sakasakali man maaprubahan. Tingin po natin ay limitado lang po ang Oo. period na pwedeng implementa ito. Oo. Kasi dito sa sitwasyon ngayon, talagang karamihan ay umaasa sa gobyerno muna. Yun ang sandalan. Kaya nga ang gobyerno may mga may mga ayuda na ibinibigay para pag-bag-upan ang ating mga kababayan sa epekto nitong oil crisis, lalo na sa sektor ng transportasyon. Well, yung pagbibigay ng ayuda, Prof, ito ba'y sapat din na paraan para maibsan yung nararanasan ngayong epekto ng oil crisis sa buhay ng bawat Pilipino? I'm sorry, medyo naputol ka, Rod. I'm Oo. sorry, pakiulit lang po. Yung pagbibigay din ng ayuda ngayon ng pamahalaan, ito ho ba ay sapat na hagbang? Kasi ang sinasabi ng palasyo ay dapat hindi tayo magpapanik, magbibigay ng ng impormasyon na pupwedeng kumbaga parang takutin ang bawat Pilipino sa sitwasyon ngayon ng oil crisis na lahat ng produkto ay tumataas yung presyo. Well, tama lang naman po na may mga mabilisang solusyon ang ating gobyerno para naman maibsan yung mga sektor na talagang naapekto na ito. No? Oo. Katulad na po na nabanggit natin yung transportasyon, agriculture, fishing, no? And yung mga industrial production. Oo. Dapat naman po talaga na matulungan yan. Yung pantawid po talaga, mga social packages ay talagang sa isang krisis ay kailangan. Pero huwag sana silang huwag sila makalimot doon sa mga talagang tuloy-tuloy na reforma at maayos na programa para palakasin itong mga sektor na ito, no? Para talagang ma-shield natin ang ating ekonomiya sa mga gantong krisis na ito. Oo. Lalo na po yung usapin tungkol dyan sa langis, no? Saan tayo pwede mag-source. Pero rin naman tayo dito, palakasin pa rin natin yung source natin dito ng gas, ng oil, palakasin po natin ang green energy project, no? Yan po dapat ngayon ang pinag-uusapan na. Tapos na dapat to ang pag-uusap sa mga band-aid solution, sa mga temporary solution, no? Kailangan din po i-communicate na maayos ng gobyerno ang talagang nangyayari sa mundo, no? At kung ano yung kanilang programa. Para naman tayo sa publiko, no? Sa private, sa academia, ay makaka-react tayo, makakapagplano ng maayos. Kung binubulugan na lang tayo sa mga nangyayari, sa mga sitwasyon, sa mga plano ng gobyerno, ito ay hindi maganda. Kaya napaka-importante may maayos na sistema ang ating gobyerno. Tulad ng ng Singapore, no? Meron silang National Crisis Management System, no? Na dapat meron rin tayo. Every time na may crisis, ito ay na-activate, no? At meron ng pro forma na action plan, no? Para naman
ma-shield ang ating ekonomiya, ang ating mga kababayan sa isang krisis. Oo. Kasi ang nangyayari ngayon sa atin puro labas yung pera ng gobyerno, puro bawas, wala namang pumapasok, di ba? Binabawasan pa. Tama po. Kaya nga po kailangan na naintindihan natin itong ayuda, itong mga temporary solution and quick implementation sana, no? Pero talaga dapat yung focus sa institutional reform ay maayos at mabilis, no? Sana po set aside muna natin mga politika talaga, no? Yung iba pong bansa, nagdo-double time ang lawmakers sila, mabilis umaksyon at nagagawa agad yung batas. Sana ganunin po ang ating mga mambabatas, no? Lalo na krisis po ito. Hanggang ngayon po, hindi pa rin tapos ang agam-agam sa Middle East. Hindi natin alam kung kailan matatapos, no? Humihingi ng tulong po ng Amerika para dun sa Strait of Hormuz, no? Tuloy-tuloy pa rin ang mga threat ng Iran, ng Israel, ng US. So hindi po natin alam kung kailan matatapos to. Kaya very important din po talaga ang tamang communication ng gobyerno. We need also leaders nowadays, no, na talagang that will be a calm voice in this crisis. No? Talagang pag krisis naapektahan po kasi talaga lahat. Lahat na individual, lahat ng sektor. Oo. Tama lang din ba, Prob, na magdeklara na ng state of national emergency? Well, kailangan pong immediately pag-usapan at pag-aralan yan. I'm sure option po yan ng gobyerno. Pero tingin naman po natin ay may mga kaya pang gawin, no? Na maayos, no? Before we declare a state of emergency. However, again, mas ang datos po ay nasa gobyerno. Kung tingin po nila ay talagang nahihirapan na ang ating ekonomiya or mahirapan pa, lalo na po mahirapan tayo mag-source ng supplies, no? Supplies ng oil, supplies ng mga imported food, no, na kailangan nating bansa, ng mga finished product, ay siguro doon lang po matitrigger. Kaya sinasabi natin, Rod, kailangan may maayos na sistema, no? Maayos na sistema every time na may crisis para hindi na tayo nanguhula at hindi whole of nation approach yung gagawin. Hindi kanya-kanyang departamento lang ang nagsasalita, no? Sana may one voice, no? At hindi bits and pieces ang naririnig natin ng mga solusyon. Yung binabanggit nyo nga kanina, Prof, di ba yung Singapore, meron silang ginawa na parang National Crisis Economic Management System. National Crisis Economic Management System. Ito'y matagal na ba mayroon ang Singapore? Matagal-tagal na rin po, no? Meron silang Crisis Management Committee na nag-overlook talaga dito. So, dapat po tayo meron din sana, no? Actually, meron din po mga institusyon na talagang pwede na mag-usap-usap, i-convene yung LEDAC, no? Yung Legislative Executive Development Council, no? Kailangan mo talaga whole of nation approach. Hindi naman natin sinasabing baksak na baksak ang rating natin dito sa aksyon ng gobyerno. May nangyayari naman po, kailangan lang talaga pabilisin, seryoso, and sustain. Dito tayo, meron lang ata tayong economic ano yung tawag doon ng pamahalaan para tumutok sa ekonomiya. Pero hindi naman tinututukan yung sitwasyon ng krisis gaya ngayon na na-experience natin. Na mukhang ngayon pa lang natin pinaghahandaan. Ngayon pa lang natin pinaplano at pinag-iisipan, pinag-uusapan sa kung paano tutugunan. Na parang, sa tingin ko, this is my personal opinion, parang parati tayong huli Tama po. Kaya nga kailangan po, itong krisis na ito ay talagang whole of nation approach. At isama rin nila ang publiko kung paano masolusyonan ito. No? Kaya hindi ho biro itong hinaharap natin. No? Hanggang kailan ba yung pagtaas? Even before this crisis, talagang tumataas na ang presyo ng langis. No? Mas lalo na po ngayon. Next week and for the next 2 weeks, no? Tingin po natin baka mas umakyat pa rin lalo, no? Sa kadahilanan na nasa $100 to a barrel na rin ang presyo ng langis sa world market, no? Nag-90 po kahapon pero bumalik na naman sa more than $100 today, no? So, very erratic. Pero paalala na sa ating mga kababayan, hindi rin naman po dapat magpanic, no? Kailangan kalma lang, pero importante magplano.
Pag Correct. nagpaplano, nawawala yung pagka-panic nyo eh. Mm. And then of course, you should spend wisely. Dapat marunong ding tumulong sa sarili. Tama po. Oo, wag na ho tayo magsisihan. Kailangan magplano tayo what's good for ourselves, no? As an individual, for our family, and sa community natin, paano tayo makatulong. At siguro panahon na para dapat yung gobyerno gumawa din ng ganong klaseng committee sa pagtugon sa krisis dahil ang ganitong klaseng problema, hindi naman ito bago at hindi naman ito first time eh. Di ba? Tama po. Kaya nga po sana may sistema na talaga tayo, no? Lalo na tayo, lagi tayo nagkakakrisis. Lalo na sa natural disaster, no? Ngayon po, siguro, hanggang ngayon, Marso pa rin, ay malamig pa rin, no? Talagang iba ho. Paano ho sa summer? Baka sobrang tindi naman ng init. Maapektuhan na naman yung agriculture, maapektuhan na naman ang pagtatanim. So, kailangan ho talagang paghandaan. Napaka-importante may maayos na sistema. Alright, Prof. Pagpaplano. Tama. Maraming salamat, Prof, sa inyong oras at panahon. Rod, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang ating mga kababayan. Professor Astro del Castillo, ekonomista mga kasama. Pinag-usapan nga natin ang kung ano